Hihilingin ko sa Ama, Espiritu'y isugo niya, upang sa umainyo tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya, sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at si Jesucristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo, ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayoy alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin, at pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon ako'y pupunta na sa iyo, aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kung matapat ka sa pagsunod, kung mapagkakatiwalaan kang saksi ng Diyos, tunay kang nakikipagkaisa sa Kanya. Buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok. Yan ang sabi ni San Pablo sa unang pagbasa. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi landas ng karangalan. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi landas ng kaginhawahan. Ang paglilingkod sa Diyos ay tungkol sa pagsasakripisyo at pagiging matapat. Nagsasakripisyo ka ba? Matapat ka ba sa Diyos? Yan ang tunay na naglilingkod. At dagdag pa ni San Pablo, may naghihintay na pagkabilanggo at kapighatian, ngunit walang halaga sa akin ang aking buhay, maganap ko lamang ang aking tungkulin. Wow! Minsan po tinanong ko yung aming mga parokyano dito sa Blumentritt. Sabi ko sa kanila, dito sa Pilipinas, hindi naman
mahirap na kilalanin at paglingkuran at mahalin ng Diyos. Bakit? Sapagkat wala namang pag-uusig kagaya sa panahon nila. At gayon din naman, no, alam natin, mayroong ilang bahagi ng mundo ngayon. Sa ibang bahagi ng mundo, nahihirapan ang mga kapwa natin Kristiyano kahit na makapagmisa lamang. Kayo ho ba, kung ang lahat ng dadalo sa misa ngayong umaga, no, pagkalabas ng pinto, huhulihin, o di kaya naman ay papatayin, magsisimba pa ba kayo? Huhulihin at papatayin, magsisimba ka pa kaya? Pagsasakripisyo, pagiging tapat, yan ang tunay na paglilingkod. At bakit natin pinaglilingkuran ng Diyos? Hindi para sa namumusyaw na karangalan, hindi para sa naglalahong kaginhawahan, kundi dahil iniibig natin siya at ang hatid niya sa atin ay buhay na walang hanggan. Ang mga naglilingkod sa Diyos ay pinagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi pa ni Jesus sa Ebanghelyo, ang buhay na walang hanggan ay ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Ibig sabihin, mga kapatid, si Jesus man, matapat sa pagsunod sa Diyos, mapagkakatiwalaang saksi sa misyon. Kahit pa nga nahahantong ito sa pagdurusa at maging sa kamatayan. Awit-awit ng salmista, napakaganda. Diyos ang may dala araw-araw ng pasanin nating hawak-hawak. Sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad. Kung mananatili tayong matapat at mapagkakatiwalaan, Diyos pa rin naman ang gumagabay. Diyos pa rin ang magliligtas sa iyo. Diyos ang magpapalakas sa kanyang bayan. Mga kapatid, sa gitna ng hirap at pagod at dagok at mga alon na inihahampas sa iyo ng buhay, ang tanong ay, nananatili ka bang nagtitiwala sa Diyos? Amen.